Blessed evening. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. Naralit naman sila para sa ating ika-265th day na ating share ng devotion dito. Today is Sunday. Ayan. Thank you Lord dahil ayan medyo may typhoon ngayon. So, sinabi na agad ng aking mga amo na walang pasok si alaga bukas. So, medyo pwede tayong gumising medyo tanghali ng konti para hindi naman totaling tanghali. Kumbaga, early bird kasi store naman talaga inyong lingkod. So, pag may pasok is alas 5 tayo gumigising kahit oras pa tayo natulog o nagpahinga. And siguro kapag walang pasok, mga alas 5:30, yan ay pinaka medyo tanghali po. Pero maaga pa rin, di ba? But ayan, thank God because ayan, naka-attend po tayo dahil may mga ginamit si Lord para tayo ay makapunta sa main ng Hills of Glory. And ayan, nagkaroon tayo ng mentoring about discipleship with their Bishop Mark Ponsalan. Ayan, ng Hills of Glory, Pampanga. So, yun po yung main church nila. And ayan, we know that they have a godly vision to raise 1,000 pastors and to raise 1,000 millionaires para sa billion project nila to make a Hills of Glory center. Ayan. So, daming mga learnings. It's so nice to fellowship with the co-believers in Christ and ayan, mas lalo pang napastrengthen at nagkaroon pa tayo ng mga additional training, wisdom, and minentor tayo ng mga expert na when it comes to discipleship. So, bawat isa sa atin can be a discipler and nawa ang ating mga madi-disciple ay maging discipler din sa paglipas ng panahon. So, bago tayo dumako sa ating pag-aaral ng devotion, huwag po natin kakalimutan ang manalangin at pagpasalamat sa ating Panginoon. So, Ama ng Diyos na pagpangyalan sa ating puwi at pinasasalamatan ka po namin sa buhay, kalakasan at hiningang ipinagkaloob niyo sa aming Panginoon. Salamat din po na nakauwi kami ng ligtas sa bahay ng aming mga amo Panginoon, bagamat merong bagyo or typhoon na mananalasa dito sa bansa ng Hong Kong. Pero we know, Lord God, that we are safe dahil iniingatan niyo ang mga nagtitiwala at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Salamat din po sa pag-provide sa lahat ng mga pangailangan ng aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas, Panginoon. Ang protection, provision, Panginoon, promotion, Panginoon, and godly wisdom na kinakailangan ng aming mga anak para sa kanilang school at sa kanilang pag-aaral, Panginoon. We are secured, Panginoon, that those who trust in you, Lord God, you will give the desires of our heart, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pag-aaral at pagbubulay-bulay na inyong salita, Panginoon, upang kayo ay mapapurihan, maitaas, Panginoon, sapagkat ang mga written word na ito, Panginoon, or ang inyong gospel, Panginoon, ay nakasulat na, Panginoon. Amin lamang itong ibabahagi at kung kami man ay may mga application, Panginoon, o pagkaunawa sa mensaheng ito ninyo, Panginoon, ay maaari namin ibahagi sa aming kapwa nang sa gayon sila din naman ay mapatibay ang kanilang pananampalataya at sa mga wala pang pagkakilala sa inyo, Panginoon, ay magkaroon ng lubos na pagkakilala at pagtitiwala sa inyo, Panginoon, ng kanilang buhay. We pray also, Lord God, na gagamitin niyo inyong mga lingkod, Panginoon, as a channel of blessing, Panginoon, as a channel of reaching out, Panginoon, para sa mga wala pang relasyon sa inyo, Panginoon. And we humble down before you, Lord God, na sa gagawin ng pag-aaral na ito, Panginoon, ikaw ang matataas at mapapupurihan, Panginoon, sapagkat ang lahat ng glory and honor belongs to you, Panginoon. Gawin niyo lamang po kaming tungtungan na inyong kalwalatian, Panginoon, at nawa, wag po kami magyabang sa kung ano man ang magagawa namin ito, Panginoon. Ito lamang ay aming ginagawa ng bukal sa aming puso at sa aming kalooban, Panginoon, upang mapaglingkuran kayo, Panginoon. At wala po kaming sama sa pagpapasalamat ang Panginoong Yesus sa pag-alay ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan, Panginoon, ng bagamat hindi kami karapat-dapat sapagkat kami ay makasalanan, Panginoon. Ngunit dahil sa tinapos na gawa na kami ay nagbalik loob at napalapit muli at nagkaroon ng koneksyon sa inyo, Panginoon. At we pray, Lord God, na hanggang sa huling
hininga namin dito sa mundo, Panginoon, ay mananatili kami naglilingkod at sumusunod sa inyo, Panginoon. At gayon din ang pagpapasalamat namin sa banal na Espiritu na siyang lumulukob at gumagabay sa amin upang ang aming magagawa ay tanging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginagamit nyo na hindi na namin papangalanan, Panginoon, na channel of blessing, Panginoon, upang ang inyong mga lingkod, Panginoon, ay makapunta, Panginoon, sa mga espesyal na mga kaganapan na may koneksyon sa pagpapatibay ng aming faith at ng aming pagdidisciple sa mga tao, Panginoon, patungo sa inyo at pagdilapit sa inyo, Panginoon. Muli, ikaw po ang aming pinupuri at pinasasalamatan. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. So, ito naman po yung susunod na mababasa natin. Ito ay nasa Lucas 23:1. Ito ang sinasabi, sa harapan ni Pilato. Tumayo ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at tila si Jesus kay Pilato. Halata po inaantok, no? Ayan, message, pangyari naman dito na ang Panginoong Yesus ay ihaharap ng mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa harapan ni Pilato. Application, bilang isa sa may mataas na katungkulan, kailangang dalhin kay Pilato si Jesus para ito ang magpapasya kung mapaparusahan ba o mapapalaya ito. Ngunit gaya sa pamahalaan natin sa Pilipinas, si Pilato ay isa ring gahaman sa kapangyarihan at ayaw maalis sa kanyang pwesto. Tinatago niya ang mga korupsyon o katiwalian na ginagawa niya para manatili at di mapatalsik. Ganyan din tayong mga tao, takot na malaman ng iba kung may lihim tayong kasalanan sa takot na mahusgahan o maparusahan. Pero sabi niya sa salita ng Diyos na kung ating aaminin at ipagtatapat sa Diyos ang ating mga kasalanan, hihingi ng tawad at hindi na muling babalikan pa, ay nakahanda ang Diyos na tanggapin tayo at mapalaya. Ang mga tinatago kasi at hindi inaamin na kasalanan ang nagiging daan ng kalaban o ni Satanas para mapasok at pagarian ka at maagaw sa piling ng Diyos. So, puri ng pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, tayo naman, meron tayong mga judges at may mga attorney tayo dito sa mundo. Pero sabi nga, ang ating Panginoong Yesus ang tumatayo bilang attorney natin sa ating judge ng ating Diyos Ama, diba? And ayun nga, ano ba ang mga nagiging dahilan kung bakit tayo ay may mga hindrances or natatakot na lumapit sa ating Panginoon at aminin ang ating mga kasalanan, diba? Kasi nga, masyado tayong nakafocus na sa kung ano ang sasabihin ng tao sa atin, di ba? Sabi nga, pag naglingkod tayo sa Panginoon, sa ating Diyos, hindi na natin iisipin yung mga past. Ayan, yung mga nakaraan natin na sasabihin mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat, hindi mo kaya, di ba? Sabi nga ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Bago tayo, yun kagaya nga sa natutunan natin sa mentoring or training ngayon na ang change ay magsisimula sa atin, di ba? Kailangan sa sarili mo, ayan, taglay natin yung Christ-likeness, ayan, na kung saan ay pinaka number one dyan is yung humility, di ba? Yung C stands for consistency, H stands for humility, R stands for resilience, I stands for integrity, ayan, and S stands for, nakalimutan ko na, yung magbaback notes ako, pero yun, pinakahigit sa lahat sa ating naging topic is, bago tayo maging disciple, we practice what we preach, diba? Na, kumbaga, kahit hindi tayo magsalita, yung tao na mismo ang makakapansin that we are followers and believers of Christ. And sila na yung mag-a-approach sa yun. Hindi mo na sila kailangang i-invite pa or sabihin na, sumama ka naman sa akin sa church or or ganito, ganyan, di ba? Kundi, dahil sa nakikita nila sa'yo, sila na mismo ang mag-a-approach sa'yo na sumama o pumunta sa church or sa gawain na pinupunta mo because alam nila at nakikita nila ay hindi mo sila dadalhin sa kapahamakan, di ba? And, ngayon, sa mga unconfessed sins nga natin o hindi natin inaamin ng kasalanan sa Panginoon, yan yung sinasabing foothold ng kaaway or ng devil or ni Satan para tayo ay matalo, di ba? Pero sabi nga,
2,000 years ago ay matagal ng talunan si Satanas at siya lamang ay kagaya ng isang roaring lion na umaali-aligid sa atin, diba? So, kapag may nakita siyang butas or kahit anong nagawa natin, lalo na ang unconfessed o hindi natin inaamin at inihingi ng tawad na kasalanan sa ating Panginoon, yan yung magiging daanan niya at ng kanyang mga kampon upang pasukin ang ating kaisipan, ang ating puso na hindi magtiwala at manalig sa ating Panginoon. Bagkus yung manangan tayo sa kakayahan na pwede niyang ibigay, yung manangan tayo sa kanyang pandaraya, manangan tayo sa kanyang mga kasinungalingan, di ba? Dahil dyan naman talaga magaling si Satan at ang kanyang mga kampon. Ang sabi nga, the enemy comes to steal, kill, and destroy. But sa John 10:10, but Jesus, our Lord, come into this world to give us abundant life, diba? Siya yung magbibigay sa atin ng abundant life, ng eternal life. Hindi yan kayang ibigay sa atin ni Satan dahil siya man ay naparusahan dahil nga ninais niya na maging mas mataas kaysa sa ating Diyos Ama. Alam naman natin that no one comes to the Father except through our Lord Jesus Christ, because He is the way, He is the truth, and He is the life, and He is the begotten Son of our Lord God na hinubad ang kanyang pagka-Diyos, pumarito sa lupa upang maging kaisa ng mga nahihirapan, ng mga inaalipusta, ng mga hindi pinapansin sa lipunan, di ba? And kahit yung mga taong nag-condemn sa kanya at nagparusa sa kanya, ay kasama pa rin sa pinatawad at tinubos ng ating Panginoon. Ngunit kung sa sarili nila ay tatanggapin nila ang ating Panginoon Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, ay sila ay maliligtas. And ligtas naman ang bawat isa sa atin. Yun nga lang, mas maganda pa rin na merong confession at i-declare natin sa ating sarili, diba? Dahil sabi nga, walang pinipili ang Diyos sa kanyang patatawarin at tatanggapin sa kanyang kaharian. Ang kailangan lamang i-examine natin ang ating puso at isip kung ito ba ay naka-intune at nais na i-follow talaga natin ang ating Panginoon, diba? Sabi nga, mahirap ang pag-disciple, mahirap mag-alaga ng mga kaluluwa, mahirap mag-alaga ng mga taong mailalapit mo sa Panginoon, pero kahit one soul at a time ka lamang, talagang titiyagain mo, ibigay mo yung whole effort mo, whole heart, and talagang titiyagain mo siya through prayer, diba? Through devotion, na pagtuturo ng devotion. At kung halimbawa siya man ay nag-aaral ng devotion at minimentor mo siya, pasasaan ba at darating din ang panahon na siya din ay meron ding tuturuan para mapalapit at magkaroon ng matibay na relasyon sa ating Panginoon, di ba? So, we know that our Lord God is our judge and our Lord Jesus Christ is our attorney sa ating judge na Panginoon. And once we accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, ay ating pong maibabahagi din sa iba kung ano ang tinapos na gawa ng ating Panginoon, at nang sa gayon din sila na wala pang pagkakilala o pagtanggap sa ating Panginoon ay magkakaroon ng matibay na relasyon at unti-unting nakukultivate o nahahasa o natatrain para maging isang disciple. Dahil bawat isa po talaga sa atin, yan po talaga ang ating great commission. Ayan. Commission, ibig sabihin kasama sa mission, diba? Hindi konsumisyon, kundi komisyon tayo. Greatest commission natin na go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe what the Lord Jesus have commanded and shown us at ang kanyang mga alagad, diba? And behold, He is with us until the very age of the earth. Alam naman natin yan na talagang ang Panginoon, lagi lang siya nandyan. Iniintay lang niya yung pagkakataon na kayo mismong lumapit sa Kanya. Open your heart, open your mind through Him. Dahil wala na tayong pwedeng ilingin sa Kanya. Kahit yung bawat tibla ng ating buhok, kabisado ng ating Panginoon, kahit may mga nahuhulog pa yan, nag-hair fall, o kahit nagpakalbo ka man, lahat yan ay hindi lingid sa ating Panginoon Diyos. At masasabi mo, siguro na napakadami ng tao sa mundo, paano naman lahat tayo ay nakikita ng Panginoon?
Sabi, kung titingnan nga tayo ng Panginoon, tayo ay parang mga tuldok lamang. Pero sa Panginoon, ang mga tuldok na kagaya natin ay sobrang importante na dahil yan ang pupuno sa buong mundo ng mga Christ-centered at sumusunod, nagtitiwala at minamahal ang ating Diyos. Ayan. So, nawa hindi tayo maagaw ng kalaban sa ating Panginoong Yesus. Ayan, sa ating Panginoong Diyos. And ang ating gagawin ay para lamang sa kaluguran ng ating Panginoon habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. So, bago po ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating closing prayer at parang inyong lingkod din po ay makapagpahinga na dahil hindi tayo nakaiglit kanina dahil sobrang nag-focus talaga tayo sa mga gawain sa churches. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay pa. Thank you, Lord God, na alam namin na kayo ang Lord na nagpo-provide, Panginoon, kung ano ba ang kami may mga proyekto, may mga paggawain, Panginoon, kung ano pa man. Ngunit kayo po, Panginoon, ang siyang magpapatupad nito sa buhay namin, Panginoon. Ang magagawa lang namin ay patuloy na ipagkatiwala ang lahat sa inyo, Panginoon, tungkol sa buhay namin, Panginoon. Aminin ang mga unconfessed sins, Panginoon, upang hindi ito maging hadlang, upang sa aming paglilingkod kami ay maging on fire, Panginoon. Sabi nga, kapag ka ikaw ay lukewarm in your faith, lukewarm sa pananalig at pagtitiwala sa Diyos, ay ikaw ay isusukan ng ating Panginoon. Kaya habang may oras at panahon pa, let us all spend it into discipling, Panginoon. Let us be empowered by the Lord para sa gayon na hindi tayo mahiya, hindi tayo matatakot dahil ang ating ipinamamalita sa bawat isa ay tungkol sa ating pag-ibig po, Panginoon. I pray, Lord God, for the healing of everyone, Panginoon. May mga sakit at karamdaman, that is physically, mentally, emotionally, spiritually, Panginoon. We know, Lord God, that you are the God who will restore into us, Panginoon, the joy of your salvation, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na ang bawat dalangin namin, ito man ay ibinubukan ng aming Panginoon na sa aming isip lang. Alam namin na alam niyo at wala kaming maitatago sa inyo, Panginoon. At dalangin din po namin ang mga gawain o paggawain, Panginoon, sa bawat churches o mga simbahan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ipagkakaloob at ipoprovide niyo po, Panginoon. Ngayon din ang mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, kahit mga simple members, Panginoon, at mga kapatiran na patuloy na nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that we are all safe in your love, in your presence, Panginoon. At ang mga nagmamahal at naglilingkod sa inyo ay wala nang hahanapin pa, Panginoon, sapagkat kayo ay kumpleto na, Panginoon, sa aming buhay. At ngayon din po, Panginoon, na may mas patuloy pa kayong maglapit ng mga kaluluwa, Panginoon, na maaari namin evangelize, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Kaya ni Ate Jinky, Panginoon, na isa sa aking bagong kaibigan ngayon, Panginoon. Pray, Lord God, na anumang sakit at karamdaman hindi magnanalo o magtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sapagkat naniniwala kami na ang mga our labor, Panginoon, is not in vain, Panginoon. Patuloy na kami iingatan, Panginoon, at ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga ministry, Panginoon, ay aming magawa at maging involved kami sa mga ministry, Panginoon, nang sa gayon ay mas mapuno, Panginoon, ang mga mananampalataya at nagnanalig at nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Ang kagalingang physical, mental, spiritual, o emotional man, Panginoon, ay alam namin kayang-kaya niyong pagalingin at kaya-kaya niyong i-restore, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Basta we humble down before you, Panginoon, ano man ang mga pagkukulang, ay alam namin kayo na ang nagpupuno, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na palagi kaming makapag-devotion, Panginoon, sa inyo. Magkamot kami mga pagod o puyat, Panginoon, pero sa inyo, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ang kaayusan ng bawat mga service, Panginoon, sa iba't ibang mga churches, Panginoon, na everyone will do a discipling technique, Panginoon, na bawat isang
narito sa simbahan, Panginoon, ay makakapag-akay kahit ng paisa-isa, padalawa-dalawa hanggang mag-grow ang number, Panginoon, ng mga believers of you, Lord God. Muli, Panginoon, we also pray para sa bansang Pilipinas, Panginoon, kayo po ang siyang magpapaunlad muli ng aming bansa, Panginoon. At tunay na magaganap ang mangyayari, Panginoon, na hindi na po namin kakailangan ng mga ibang bansa, Panginoon, sapagkat sapat na at higit pa, Panginoon, ang kaya niyong maibigay sa amin when we follow you and your commandments, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, dinadalangin ko rin po ang aming pastors, priests, evangelists, Panginoon, prophets, missionaries, Panginoon, kahit mga ordinary member, Panginoon, na ginagawa ang lahat para matulungang maging maayos, Panginoon, ng mga churches, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, that there will come a restoration, Panginoon. Ano man ang mga nagiging hadlang para kami hindi patuloy na makapaglingkod sa inyo, Panginoon, kayo na po ang siyang tatapos nito, Panginoon. Kundi kami lamang po ay maging instrumento nyo sa lahat ng mga bagay, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon, lalo higit ang pagbabalita ng mabuting balita na inibutong na anak ng Jesus, Panginoon. We also pray, Lord God, ay para po sa bansa ito na Hong Kong, Panginoon, patuloy niyo po ingatan, Panginoon, at mga typhoon, Panginoon, na sinasabing darating, Panginoon, ngayong araw, Panginoon, o ngayong gabi, Panginoon, ay namin hindi magtatagumpay, Panginoon, because we are all set free by you, Panginoon. Wala na kami ibang hahangarin pa sa buwan ito, Panginoon, at nalangin din po namin ang pagpaprovide ng Panginoon at pagpuspos pa ng blessing sa aming mga apo, Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, ng bansang Israel, Panginoon. Sabi niyo nga, kung sino man magpala sa Israel ay pagpapalain. Kaya po, Panginoon, dalangin po namin na gayon din po, Panginoon, opo, dalangin po namin, Panginoon, ang pag-ingat sa bansang Israel and your chosen nation, Panginoon, at mangyari po nawa at maganap, Panginoon, na ang Pilipinas ang isa sa mga Christian nation, Panginoon, na kung saan mag-outreach, mag-disciple kami, Panginoon, upang mas marami pa ang makakilala sa inyo, Panginoon. Napakaraming mga tao, Panginoon, na walang direksyon ng buhay, Panginoon. Ngunit kayo ang nagbibigay direksyon sa aming buhay, Panginoon, upang kami ay mapabuti at hindi kami mapahamak, Panginoon. Din po, Panginoon, ito po ang aming samot na namin. At kung meron man kami nakalimutan idagdag, Panginoon, alam namin na kayo na po mismo ang siyang magpupuno sa aming mga pangailangan, Panginoon. At ang inyong bansang Israel, Panginoon, there will be no more Jews, Panginoon, kundi we are all bound and set to be Christ-likeness, Panginoon. Kayo na po ang siyang magdadag sa mga panalangin, Panginoon, na nakalimutan, Panginoon. At kailangan na pong ipahinga na inyong lingkod ang kanyang pagal na katawan. So, this we pray in our Jesus Christ. Amen. Good night po. God bless.